na na programa under pa rin sa Department of International Chaplaincy Commission, yung GIBCC or Global Interfaith Compassionate Care, ay magsisilbi po sila sa OFWs and foreign nationals. So that's quite a challenge para sa paninilbihan. Bakit po importante ang tinatawag na virtue like compassion and virtues like compassion and humility through spiritual practices. So magkakaroon na po ng dalawang wing ang ating departamento ng chaplaincy. The other arm or wing natin is the PhilSAPA, and the other one is the GIBCC. Okay? So yung GIBCC will work in international level, tapos yung atin namang PhilSAPA will work at the national level. So ang magdadala po ng ministry na ito sa international level, ang choice po dito ay si Ma'am May Kalem, dahil si Ma'am May ay mayroon na po siyang karanasan bilang OFW. So we are going global, ladies and gentlemen. No? Number 2, foster community engagement. Spiritual formation seeks to create spaces for shared spiritual experiences and mutual support within religious communities, encouraging collaboration and collective reflection. So we collaborate, no? Importante po ang collaboration kasi sabi pa nga, no one is an island, no one stands alone. So we need to collaborate. Then number 3, promote integration of faith and life. Kahit nga sa ating mga subjects, like for example, sa subject natin na sa doctorate degree, no? Yung subject na tinuturo ni Doc Richel, yun po ay organizational behavior, no? So there is integration of faith there. Kasi po if we only rely on our textbook, ay yun po ay purely organizational behavior ang pag-uusapan doon. Pero we want a curriculum that is integrated with faith, no? Kaya ang ating kinukuha yung may mga karanasan na sila na po may mga karanasan sa pananampalataya. Spiritual formations equips individual to apply spiritual principles in their daily lives, fostering authenticity and alignment between beliefs and actions. Sa organizational behavior, it's about how people behave in the organization, and napaka-importante po na they reflect their faith and beliefs sa kanilang pamumuhay, no? Sa kanilang pagpa-practice sa mga leadership principles of organizational management. Okay? So kakaiba din, no? Pag ikaw ay alam mo kung paano isagawa or sundin ang mga principles in management that will reflect your life's practices, especially your beliefs on the ground of commonality.
So it involves a deliberate journey towards deepening one's relationship with God. Wala na pong article kasi hindi naman po ito Greek. Okay. So with God, no, fostering spiritual maturity and embodying the values and teachings of a particular faith or tradition. Okay, key aspects of spiritual formation. The key aspects of spiritual formation is number one, personal transformation. Personal transformation. 6, to facilitate personal transformation by encouraging individuals to engage in practices that nurture their spiritual well-being. These may include prayer, meditation, contemplation, reflection, and the study of sacred texts. So pagka sinabing sacred text, ma-analyze natin dito mga kapatid that this emphasis that we have is indeed interfaith. Meaning to say, kasama dito ang mga Muslim or yung may nagpa-practice ng religion na Islam, yung mga Hindus, kasi meron din silang mga sacred text na equivalent din po sa atin sa Bible. Kaya lang medyo siyempre ang Bible ay sobrang malawak dahil yan po yung salita talaga ng Diyos. Ang sa kanila naman po, no, ano po, mga magaganda din, no? Magaganda din yung ano sa kanila pero medyo kulang din talaga ng kulang pa ng mga magagandang mga principles, no? Kasi po, yun na lang naman po ay resulta ng kanilang pamumuhay at kinunan nila ng sumulat po sila ng mga text. Kinikilala lang pong sacred text dahil ito po ay isinulat ng kanilang mga leader. Okay? So, yun po, personal transformation. Pangalawa is community engagement. In community engagement, while personal growth is central to spiritual formation, it often occurs within the context of community. Then religious communities provide support, accountability, and opportunity for shared spiritual experiences which are integral to the formation process. Meaning to say na sa spiritual growth, ang anuman ang mga relihiyon, no? Anuman ang mga relihiyon na nandyan, ang emphasis is for them to provide support. Okay? Kaya po, hindi po dapat nagpapahuli ang Christianity, no? Lalo na sa Seventh-day Adventist Church within the context of Christian religion. Bakit po? Dapat tayo yung nangunguna. Kasi ang plano ng Diyos is for us to be the leader, to be the head and not the tail. Pero sa ngayon po mga kapatid, dahil nga po sa ating spirit of exclusivity ay hindi po dumami ang mga chaplains na Adventist, no? Bakit? Yun na nga po, no? Balik-balik na nga lang po yung pagsabi ko, no? Exclusive ang ating utak, no? Kung hindi tayo na gumawa ng paraan para lumabas tayo sa tinatawag the spirit of exclusivity, ay hindi madadagdagan ng ating mga chaplains, no? Kaya ang resulta mga kapatid sa chaplaincy, kung sa Bisaya pa, nangikog ta, no? Nangikog ta. Sa Tagalog, paano ba Tagalog niyan na yung nahuli tayo, no?
we have become the tail, no? No. Bakit? Ang nangunguna ngayon sa interfaith chaplaincy, mga evangelicals eh. Okay, mga evangelicals. Tayo po ay humahabol lang, no? Pero mga kapatid, pag nagawa na nating punuin ang lahat ng mga regional, provincial, city, municipality, ay tayo po ay hindi na po magiging iwit kung sa Bisaya pa, no? Kaya kayo pong mga nag-aaral ng chaplaincy, lalo na po yung gagraduate, mga kapatid, don't be exclusive. Recruit pa more, no? Recruit pa more kasi kailangan dumami ang mga Adventist chaplains. Bakit? No? Bakit kailangan nating dumami? Because the harvest is great, no? The challenge is so great and the chaplains are few. Sa pulis nga lang mga kapatid, no? Sa pulis lang. Now there are 40,000 police force all over the country. 40,000 police force all over the country. Alam niyo ba kung ilan lang ang chaplains na police? 40 lang, no? 40 lang. So, napakalaki ng kulang, no? If we divide 40,000, approximately 40,000 police force with 40, that is only 1 for every 4,000 police force. 1,000 na chaplain for every 4,000 police force. That is unlikely to become effective in the ministry. Why? Because chaplains in the police force are being paid. At hindi naman po pwedeng babaan ang sahod. Kaya po, kunti lang. So dahil kunti lang, kailangan back-upan ng ang tawag nila ay auxiliary chaplains. Okay. So with additional chaplains on training, gumagraduate, so magkakaroon ng tinatawag na reinforcement ang chaplaincy program sa Philippine National Police. At yan po ay hindi natin masyadong nagagawa. Sino po ang gumagawa? Evangelicals. Hindi naman sabihin natin sad to say, no? Kasi po ay sila naman po din ay nagme-ministry, pero from the Adventist point of view, I mean sabihin natin from the Adventist side, sad to say. Yun po ang sad to say. Bakit? Hindi po tayo nakakapag-supply sa tinatawag chaplaincy gap, no? Yung needs. Yung needs ng PNP, hindi po natin nasusupplyan. No? Kung mayroon man na pag-supply ng need, eh siguro yung PNP lang doon sa Nagilian. Dahil ang chaplain natin sa Nagilian ay aktibo po sa kanilang ministry with the representation of Chaplain Major Dr. Arnel Marcaida. So, ganun po kalaki po yung challenge, mga kapatid, no? Okay. So, ang maganda sana na tayo din pong nakagraduate na o kahit hindi pa graduate ay magkaroon ng espiritu na ng tinatawag natin sa usong pananalita, recruit pa more. Okay, so number 3, integration, faith, and life. Tapos na pala ito. Okay, 4 is discipleship. Ito po yung object, mga kapatid. Kasi po, ito po yung emphasis ni Ellen G. White sa Ministry of Healing, page 243. Anong sabi niya? Ito po yung passage sa
a pen of inspiration na uh, na sabihin natin that deals with the essence of chaplaincy. Ano po bang sabi ni Ellen G. White? Ang sabi niya, true success in soul winning. The true success of soul winning is mingling with people as one who desire for their need. Sympathize with them. Minister to their needs. And bid them follow me. Yung pong discipleship. No? Minister muna. No? Focus muna sa pagmi-minister sa kanilang pangangailangan. Sympathizing with their needs. Tayo po mga kapatid, pag nag-i-evangelize, hindi po tayo interesado sa needs ng ating binabible studyhan. Ang interest po natin doon po sa ating needs. Ano ba ang ating needs? Pag district pastor, makapabaptize kasi may goal nga sa soul winning, no? So, kaya sa ating mga movement sa tinatawag actually discipleship is not actually about discipleship kundi about goalship, no? Goalship, no? Dahil meron tayong goal, aminin mga kapatid, siyempre district pastor tayo, so aminin, no? Nag-top notcher din ako sa district, sa whole mission talaga, whole conference, sa soul winning. At ang nakapagpa-top notcher sa akin, yung sa bilangguan. Kasi alam mo naman yung mga bilanggo pag sabi pa sa Bisaya, nawalihan nimo, sila po ay desidido din magpabaptize. No, madali lang silang mapabaptize Kasi yun po ang goal ng Philippine Penology ay transformation. So yun din po ang sinusundan nila na ma-align sila doon na if possible mabigyan sila ng parole, no? So madaming nababaptize diyan. Pero when I was a district pastor, na-overlook ko yung tinatawag na sinasabi ni Ellen G. White, dapat discipleship. No? Discipleship. So, discipleship, no, ay napaka-importante po. Ito pong konsepto na ito ay talaga nga pong parang ito nga yung pinakasintro talaga ng spiritual formation dapat, no? Okay. So, yun po, no? Okay, so lifelong journey. Dito na lang tayo mag-emphasize kasi mahaba pa ito. And it's already 7 o'clock. Or next time na lang natin talakayan ito, no? So, at least mga kapatid sa gabing ito, tayo po ay muling napaalalahanan na sa napaka-importante na emphasis, no, ng spiritual formation. So, shall we now have a short break in order to prepare our minds for the next exciting subject, and that is spiritual resilience and chaplaincy care. Okay?
So, let's have a break pa muna. We will start at siguro mga 7:05, no? 7:05 para makadalawa tayo or makatatlo na reporters, no? Reporters, please prepare para sa inyong report tonight on the subject resilience. Alam nyo, napakaganda talaga nitong resilience eh. No? Okay. Thank you very much and thank you for being here, for taking up this subject. Kahit ang iba ay review na lang, at least sa review na ito ay mayroon pa rin tayong takeaways. Okay, so let's have now the break.